Iinit ho ang ulo ng mga DDS, iinit po ang ulo ng mga kampon ni Kibuloy, iinit po lahat ang ulo dito mga kababayan dahil pag-uusapan na po natin, wala pong iba kung hindi po si Buloyski, no? Para po mas maliwanag at mas maintindihan ho natin mga kababayan, no? Kasi yung iba ngayon lang po nakapunta, ngayon lang po nila narinig yung tungkol ko ho kay Buloyski, no? Bumalik tanaw tayo sa lahat. Bumalik tanaw tayo sa lahat mga kababayan. Ito po mga bossing, unahin na natin yung Risa Ontiveros habang kinakausap, kinokompronta o nag-iimbestiga o nag-hearing po doon sa Senado kay Kibuloy. O dito po lahat nag-ugat mga kababayan. Pero bago po lahat ito, wanted na si Kibuloy sa Estados Unidos. Ano po? May patong sa ulo na $2 milyong ho, mga kababayan, si Buloyski. Ito, pakinggan ho natin. Po yung relationship o relasyon nyo? Bata pa si Buloyski dito, no? Ngayon, ilang taon na si Buloyski? 75 na, kung di ako nagkakamali. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isa pong manggagawa. Yan yung mga tawag niya, yung mga workers, ano po. Pero pag lalaki, ang tingin ko, ang sabi kasi, pag lalaki daw po, benta ng otap. Pag babae, manggagawa. Ang tanong, anong manggagawa? Kasi, base po doon sa mga nakausap, iba Iba ang pinapagawa kapag ka babae. Narinig nyo si alias Amanda, pinasuot na po sa akin yung favorite niyang panjama, no? Pinag-lotion, yung Palmolive, kaya nga si Takeru Miyamoto may sinabi, Palmolive girls daw ho Pero kapag kalalaki, benta o tap. Benta o tap, Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Tahimik lang, no? Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po. Si Torian, bumubulong, Pwede mo sabihin, opo, naging tatay po ako. No, kung gano'n naman talaga nangyari, kung talagang inalagaan mo yung bata, Ba? I invoke my right to remain silent po sa Bakit kailangan pa bagay, karapatan niya ho yan, mga kababayan. Pero para sa akin, kung walang ginagawa o kung wala namang mali, ano ba naman niya? Opo, inalagaan ko po bilang anak. issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong Inasawa? Kung ituring, di umano? si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on the Alright. issue. Ayan ba yun? Yan yung litrato sa ilalim ng bata. No? Favorite ni Mang Kanor, Kibuloy yan. Ito yung Stephanie. Aampunin na si Kibuloy ng Amerika, sabi ni Ma'am Princess Paris. Para safe din ang Pasig Judge sa pananakot ni Kibuloy, itapon na sa US. Inalagaan para paglaki, siya ang makikinabang sa babae po, Boss Mark, sabi ni Elena. Grooming ang ginagawa ni Kibuloy. Kibuloy, trade sa 30 Typhoon missile or gawing 10% taripa from 19. Deal na daw, sabi ni JCAS. Yun po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So,
mabait si Kibuloy no nung nandoon na sa sa Senado. Kasi mga kababayan nung nagtatago ito, nako po, no? Ang angas ni Buloyski. Sabi kumbaga, matanda na ako. Oh, hindi basta-basta susuko. Pagkakaintindi ko ho sa sinabi, mga binitawang salita ni Buloyski nun, manlalaban no? Tsaka nung iniimbita ko sa Senado, mga kababayan, kung nakakalimutan niyo po, nung iniimbita sa Senado si Buloyski, grabe, meron siya, kung sa Katoliko ho, merong 10 utos ng Diyos, doon po kay Buloyski, may 17 utos ng Diyos. 17 utos ni Kibuloy. Nandiyan na nga po yung kailangan sagot ng gobyerno, yung titiran nila sa Maynila, kailangan sagot ng gobyerno, yung jet fuel nila, sagot ng gobyerno, yung kakainin nila. Lahat po. Nung iniimbitahan sila, ang dami ho. Pero ngayon, ayan, mabait na. Di po ba? Mabait na ho, mga kababayan. Idagdag mo pa si alias Amanda dyan. Ngayon eto mga bossing, na alam ko naman ho, mga kababayan, na narinig nyo na ang tungkol doon sa paghingi ng Estados Unidos kay Kibuloy para dalin po sa Estados Unidos na. Dahil nga sabi ko sa inyo, hanggang ngayon po sa site po ng FBI, nakapaskil pa din po ang larawan ni Kibuloy at nakasulat, wanted pa din ho with matching $2 million. $2 million po ang makapagtuturo kung nasaan o makapagsusuko kay Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Yes, to face quite a number. Ayan. Nako, Buloy, saglit na ako. Tapos, ano ngayon? Agosto. Tapos papasok ang kalagitnaan ng Setyembre, Bigla naman sasabi ng ICC, lumabas na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Huwag mo na yun. No, bigyan nyo muna ng kapayapaan si Bato de la Rosa. Huwag muna po nating istorbohin si Bato de la Rosa. Hayaan nyo muna na magkaroon ng kapayapaan sa kanyang utak. Kasi kapag ka nababanggit nyo yung ICC at narinig yan ni Bato, medyo po yun, nangangatog po yun. Biglang nagte-turn off po o nagpapatay po ng cellphone 24 oras. Kaya wag na muna natin pag-usapan yung ICC. Dadating din ho yan, Sabi ni Kuya Wanako, sila General Torre po ba ang makakatanggap sa $2 million, Boss Mark? Hindi ko alam. Panigurado ho ako, kapag ka sinabi na ho, mga kababayan,